Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, yung, si Tito Soto na bisto na po ng lahat na siya po, pati kasama niya rito sa, minority ay inuogag niya pa dito sa Tiatsa. Tama naman yung sinasabi ng mga kasama niya na wala naman silang usapan, pero si Tito Soto po, inuogag niya, hindi niya sinasabi pa, pero nakikipag-deal na siya sa counterpart niya na tinatago niya ngayon nung nagtapat siya, tinatago niya na ito raw ay isang malaking biro lang. Tagumpay po si Imee Marcos kung ano man po yung kanyang, ginawa 'no, yung pagse-share niya ng mga video o mismo yung kanyang speech, sa tingin natin nagtagumpay yung ultimate goal ni Imee Marcos. At si, Marcoleta po, inaasahan po natin na anuman ang mangyari kay Marcoleta kasi mukhang sineryoso po nila yung pagsasampa ng kasong plunder. Marami nga po yung nagsabi yung plunder ay unbailable, non-bailable 'no, non-bailable. Makakatiyak tayo na susuportahan po 'yan ng mga Iglesia ni Cristo members. At siyempre, kapapasok-pasok lang po na balita, si Ralph Recto po sinampahan na ng kaso na plunder ni Tony Lechon. Yan po ang mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na kaagad natin 'no, baka pag-usapan pa ng iba. 'Wag po natin kalimutan mag-likes, mag-share. Pagkapasok po mag-likes at mag-share na po tayo agad. Okay, masyado pong, madrama yung naganap kagahapon diyan po sa Senado unang araw. Alam naman po natin yung naganap, mukhang eto po, yung, pino-promote po nila na magkakakudita, mukhang baliktad po. Kabaliktaran po yata ang nangyari dun sa pinapangako ng mga minority na magkakaroon ng kudita. Pinagmamalaki nila na magkakaroon ng bagong Senate President. May pangalan na po si, Sherwin Gatchalian, na kalaunan po ay sinabi ni Tito Soto na siya rin ang may utak 'no. Eh, Talagang madrama po, pero nung payapa na po, nakatulog na tayong lahat, napagmuni-muni na natin. At marami pong nag-post na mga kung ano po naganap dito. Una, eto po si Mig Subiri ay humingi po ng patawad dito po sa pamilya ni Inday Badiday. Alam po, sa mga hindi pa po nakakaalam, pumanaw na po si Inday Badiday, matagal ng panahon. Ito po ang paghingi ng tawad ni Senator, Subiri. Kasi po, ito pala, nag-post pala si, Icey Mendoza, ito po yung apo. Kilala rin po 'yan na showbiz personality, hindi ko lang po alam kung siya po ay aktibo pa sa showbiz, pero dati pong ano 'yan, eh. Nag-post po si Icey Mendoza ng mga sumusunod, "Dear Senator Mig Subiri, please do not disrespect the legacy of my late Mommy Lods. She was more than a showbiz chika and intrigues. She helped shape local pop culture and the entertainment journalism landscape of her time, and her work influence conversations around media and entertainment for generations. Reducing her name and legacy to describe the circus happening to the Senate is offensive. Ang tagal ng patay ng lola ko. Please leave her out of your political commentaries and analogies." Tama nga naman, 'di ba? Alam niyo po, tinitignan lang natin, siyempre marami sa inyo inabutan. Sa mga bata po na hindi na umabot kay Inday Badiday, wala po siyang katumbas ngayon. Wala na po ah, yung mga nagde-deal po sa showbiz tsismis na kagalang-galang, wala na po. Hindi niyo, sa mga hindi po nakakilala sa kanya,
Yan po yung era na yung sinasabi na publicity, negative or positive is still publicity. Yan po yung panahon na yung mga bawat artista kinakailangan po ay pinag-uusapan ng mga tsismis columnist. Meron pa pong mga tsismis columnist at si Inday Badiday po, kumbaga mukha lang siyang ala-alalay, mukha lang po siyang tsismosa, pero sa totoo lang po galing po yan sa prestihiyosong pamilya, 'no? Galing po yan sa mga ano yan, Magsano, yung si Lety Magsano Jimenez o Jimenez Magsano, yan po. Kamag-anak po yan ng mga dating mga editor-in-chief niyang Inquirer, ah, Sarang Hamidabo. Wala pong katumbas yan kasi nasa ibang level siya, eh. Bagamat tsismis ng showbiz ang pinag-uusapan niya pero siya po ay kumbaga hindi po siya yung mga katulad nito yung sino yung bakla ngayon na si Ogie Diaz, hindi po gano'n. Na talagang ano 'yan, ginagalang po ng lahat ng taga-showbiz si Inday Badiday. So tama nga naman Mig Subiri, ikaw naman 'no, may mga kamag-anak 'yan. Bakit mo nga naman gagamitin si Inday Badiday sa walang kawawaan? Oh, ngayon naman po humingi po ng apology si Mig Subiri kay Inday Badiday 'no. Ah, eto po ang sinabi niya, "Sa buong pamilya ng late Inday Badiday, I am sincerely sorry for mentioning her name during the manifestation sa Senado. Slip of the tongue po yun in the middle of the heated debate. And I take full responsibility because I should have been more careful with my words. I want to say this from my heart. Respect Inday Badiday and the likes many of my generation. Lumaki po kami. Rin po ako sa nakikita siya sa TV, bahagi siya ng pop culture natin and she was loved by so many Filipinos. Lovable talaga siya with her own charm, wit and warmth. And I fully recognize her contribution to Philippine television, entertainment, journalism, and media. My frustration was about the video shown on the Senate floor, and I never meant to disrespect her memory or reduce her legacy to politics. Tama si IC, dapat hindi na nadamay ang lola niya sa usaping politika, kaya muli I apologize deeply to the family and I will be more mindful moving forward. Okay, maganda po 'yan 'no. Alam po natin yung naganap, nakita natin yung galit ni Subiri. Siyempre mga altas sosyudad, diyan niyo po makikita yung 'pag galit po yung tao, nawawala po siya sa yung mga biases niya. Siyempre alam niyo yung mga 'pag tinawag kang Inday Badiday na tsismosa, pangmamaliit po yun, eh, pangmamaliit ng mga alta sosyudad, 'di ba? Hindi nila alam si Inday Badiday galing siya dun sa pamilya ng alta sosyudad. Yang mga yan, yang mga tisoy, eh, sila Subiri. Anyways, ang nakakaawa rito kay Subiri, galit na galit siyang pinagtatanggol yung kanyang pagiging anti-Chacha. At sinasabi niya na at pinatotohanan 'to ni Loren Legarda na nung panahon niya, wala talagang usapin ng Chacha, 'no. Kaya yung mapagbintangan yung minority na may plano silang mag-Chacha, masakit nga naman sa kanila yun. Sa mga totoong ipinaglalaban o ayaw ng Chacha. Gano'n din po si Kiko Pangilinan, pinatotohanan niya po kasi siya yata yung sa constitutional amendments, never daw nilang pinag-usapan sa kanyang committee, constitutional amendments na baguhin ang ating saligang batas. Okay, yun na nga, eh, yun na nga. Talagang galit na galit po sila kaya gano'n po ka-effective
Alam niyo yun, marami pong mga nagpopropaganda diyan. Idamay na natin, madalas gawin yan ni ano, Senator Lacson. Madalas din gawin niyan ni Risa Ontiveros. Ang pagkakaiba lang, hindi iyakin yung mga pinasasaringan. Sumasagot po. Halimbawa, madalas pong pasaringan ni Lacson si Marcoleta. Sumasagot si Marcoleta. Ang problema, ayaw na sumagot. Pag nakapag-deliver na si Lacson, ah, pag nakapag-deliver na si Lacson ng kanyang atake kay Marcoleta, ayaw nang sumagot ni Lacson. Oh, pagsasagot si Marcoleta. Kaya nangyayari, manifestation na lang yung ginagawa ni Marcoleta. Sumasagot siya, yun yung mga taong sa inyo dapat ang gawin ninyo, yun yung punto ni Marcoleta, kung kayo nga bumabanat din, sumasagot lang kami, dapat sinagot niyo lang. Maaarte, gustong maging congressman, eh. Idol na idol nila yung mga congressman. Diyan ko lang napagririnig yan na privilege speech ay pinabubura. Ngayon lang po, diyan lang po sa mga congressman. Privilege speech, pinabubura sa record dahil hindi nagugustuhan ng nakakarami. Ngayon, nag-privilege speech, hindi nga privilege speech, privilege ay personal collective speech ni Amy Marcos. May konting drama dahil ginamitan ng mga videos, grabe yung reaction nila. Pero eto ang pero dun, naniniwala ako na tapat si Kiko na sinasabi niya wala silang usapan sa amendments. Na tapat si Zubiri na ayaw niya ng tiyatsa. Ang tanong, ang leader ninyo, yung minority leader na dating Senate President, hindi ba talaga siya nakipag-usap? Umamin po, Umamin si Tito Soto. Oh, anong gagawin natin sa pag-amin ni Tito Soto? Isa pa 'to si, Rapi Tulfo, nakikigalit din, sumuporta po siya na tanggalin sa record. Hindi niyo na po matatanggal 'yan dahil napanood na ng mga tao, eh. Oh, ano po ang sabi ni Tito Soto sa kanyang pag-amin? Joke lang, nagbibiruan lang daw sila. Imagine niyo 'yun, ginalit mo, akala ng mga kapanalig mo 'yan yung problema ni Tito Soto, eh. Ngayon sino ang sumisira sa Senado? Totoo ba yung sinasabi ni Amy Marcos na may usapan na magpapalit ng konstitusyon? Na may usapan na posibleng magkaroon ng extension, NOEL, magkaroon ng NOEL sa 2028? Oh, umamin si Tito Soto, nag-uusap sila ni Bogie D. Umamin din siya na pinag-uusapan nila yung charter change. Kanino ka dapat magalit, Subiri? Kanino kayo dapat magalit, Kiko Pangilinan? Kung ayaw pala ninyo, oh, joke lang daw yun. Maniniwala kayo na joke? Naniniwala kayo na joke lang yun? Pag nabibisto, joke. Nagpa-interview pa si Tito Soto, hindi rin niya pwedeng i-deny yun. Nababaan yung edad ng, pagtakbo ng presidente. Inalintulad niya pa nga sa Amerika, 35. Tapos ang follow-up question nung nagtatanong, para ba sa pamangkin niya yun? Wala silang maisip kasi. Wala silang maisip na ipantatapat nila kay VP Sara. Kaya nakikipag-usap na si Tito Soto, diyan kayo kabahan. Kayong mga minority senators, halos makipag-away kayo. Oh, yung pala yung dalawang leader ninyo,
minority leader at saka minority, malamang assistant 'to si ano, si Ping Lacson, ay totoong nakikipag-usap, pero joke lang. May meeting ba na joke lang yung pinag-uusapan? Gano'n ba kayo kayayaman talaga? Magko-conduct kayo ng meeting sa Soler para sa joke? Parang ang hirap naman paniwalaan. Tara magkuwentuhan tayo, wala lang. Hindi ba kayo mga busy? Yun lang talaga? Golf ano, mga golf, mga bagong, ang pinag-uusapan daw nila na pangunahing pinag-uusapan nila yung mga golf, yung mga gamit sa golf. Talaga? Magmi-meeting kayo sa isang lugar katulad ng Solaire para pag-usapan niyo lang yung tungkol sa mga kagamitan sa kung na-try na ba 'no? Hindi ko po alam kung gano'n po ang mga mayayaman talaga. Kasi ako hindi pa ako mayaman, eh. Hindi po ako mag-aaksaya ng panahon na hindi ko naman kaano-ano, hindi naman kami si PL taga rito lang sa taas, oh. Isa lang po 'tong apartment namin. Eto mismo 'pag kinatok ko 'tong ano ko, nariyan po si ka-PL. Hindi pa kami nag-uusap niyan dahil pareho kaming busy. Saan kami nag-uusap sa tingin niyo? Dun na lang sa programa ng Birada Agila. Tapos kayo, ano ba pronunciation ng Soler? Kayo na po bahala, itama niyo na lang. Kaya kalokohan po 'yan. Ang niloloko ni Tito Soto hindi lang po yung taong bayan, pati kayong mga taga-minority. O sige po, patunayan natin, patunayan natin na binobola lang kayo. Eto, mula po 'to kay Tito Soto. Ay, shoutout kay Placido Piloso po. Sabi ni Tito Soto ngayon, 2026, ngayong Mayo, "I have never been in favor of cha-cha, charter chains, never." Never, ibig sabihin po ng never kahit kailan. Hindi niya sinabing, gusto ko noon, pero na-realize ko pangit pala yung cha-cha, hindi po, never. 'Pag sinabi mong never kahit kailan hindi po pumasok sa isip ko, Soler, sige Soler. Wala pong problema sa akin yan, Soler. Okay. From the day I become a senator up to the present, ang dami naming pinagdaanan diyan. Ang mas gusto ko cha-cha. Cha-cha na charter change, ang kailangan natin cha-cha character change. That is what we need. Yan. Totoo naman yan Tito Soto. Ikaw ang unang magbago. Alam mo kung bakit? Eto, ayaw mo sa cha-cha, eto ang balita nung January 30, 2026. Soto seeks meeting with House after SC ruling on impeachment floats need for charter change. Nung January mo lang sinabi 'to, eh. Natatandaan niyo galit na galit siya? Galit na galit siya nung binasura yung ruling sa impeachment ng Supreme Court. Ano na nga ba yung ruling? Binabasura. Kasi umirit sila, 'di ba? Umirit sila, inano ng ano, ah, basta alam niyo na 'yun, yung binasura ng Supreme Court yung unang, impeachment. So galit na galit ka nung January, eto sabi mo, Senate President Tito Soto suggests a meeting between the Senate and the House of Representatives to discuss next steps following the Supreme Court ruling that is said change the rules of impeachment. In an online interview with reporters, Soto said, online na ano 'to, interview. Soto said he will now support efforts to amend the Constitution not only to clarify provisions on impeachment but also to include possible changes in economic provisions. The Supreme Court on Thursday affirmed its earlier decision. Umirit sila.
Humirit sila na yung nag-appeal sila 'di ba, umapila. Alam ko si Soto pa umapila nun. Nung galit na galit ka, gusto mo ng charter change. Sino ngayon ang inuugag mo? Yan yung problema niyo sa minority. May kanya-kanya kayong interes. Hindi kayo solid, yung 11. Oh, isa sa mga hindi niyo ka-solid si Lito Lapid. Hindi siya sumang-ayon sa inyo na ipabura. Papaano yan? Mukhang imbis na makarami kayo, mali yung sinasabi nito ni Reza Ontiveros na may mga nag-a-apply mula sa 13. Mukhang mababawasan pa kayong 11. Si Lito Lapid, ayon kay Marcoleta, mukhang madadagdag pa sa kanila. Papaano na tayo niyan? Papaano na pala kayo niyan? Imbes na makapagkudita kayo, nababawasan. Alam niyo po, magiging stable na po yung Senado 'pag lumipat si Lito Lapid, eh. Kasi marami na silang kukumbinsihin, eh. 14 na, oh. 'Pag may isa pang lumipat ulit, ako kay Zubiri, ikaw ang napahiya, Zubiri. Kasi pinaglalaban mo na walang usapin ng ano, eh, ng walang usapin na charter change, yung pala yung leader niyo na si Tito Soto nakikipag-deal. Tapos sasabihin lang, joke lang daw yun. Siguro si Ping Lacson gusto rin sumama, naligaw. Yung isa, joke lang yung usapan, yung isa naman naligaw. Hindi daw dapat siyang naroon, may iba siyang ka-meeting pero umupo na rin. Hindi naman siguro kayo nakikain lang, 'di ba? Okey, ano't ano man ang mangyari, ito nakakatuwa po kay Amy Marcos. Naisahan kayo lahat ni Amy Marcos. Akala niyo 'di ba? Akala niyo yun na yun 'di ba? Ngayon, eto ngayon ang post ni Amy Marcos ngayong araw. Mabuti ng malinaw. Ayan ha, sabi nila no term extensions, yes to 2028 elections, narinig ng sambayanan yan. Akala niyo yung natalo niyo si Amy? Nung una kasi ganito isip ko, eh. Teka muna, bakit parang pinabura ni Alan Peter Cayetano, Hindi lang ako kumikibo kasi nanonood lang tayo, eh, 'di ba? Pero iniisip ko, bakit kaya pinabura nito ni Alan Peter Cayetano yung mga minority? Bakit sila pa rin na nasunod? 'Pag nagbotohan yan, talo yan, eh, 'di ba? Matatalo sila sa botohan, eh. Bakit hinayaan niya na sila yung masunod? Yung pala maganda nga naman yun. Kasi 'pag nagkabotohan, baka meron pa sa may majority na bumoto pa na tanggalin, eh, nakakahiya yan, 'di ba? Maganda. At si Amy Marcos tinanggap niya naman, parang ang ano ni Amy Marcos, "Sige pagbibigyan ko yung Senate President namin." Pero in fact, naawat yung plano ni Tito Soto na magkaroon ng charter change. Kasama ng mga given na yan, eh. Yung mga congressman, majority ng congressman gusto nila magkaroon ng charter change. Pero so far, si Tito Soto pa lang at malamang si Lacson kasama niya riyan ang, senador sa charter para sa charter change. Oh, kaya kaya yung naganap, panalong-panalo si Amy Marcos na walang botohan na naganap, walang pahiyaan. Parang alam niyo yung minsan maiinis ka kay Alan Peter Cayetano, bakit, "Teka muna, bakit ka sumusunod diyan sa minority?" Samantalang kung tutuusin mo, yun lang naman talaga yung gusto natin, eh. Wag nilang pigilan na 2028 election. Mawala yung NOEL, mawala yung no election scenario. Di tagumpay si Amy Marcos, tagumpay din yung kagustuhan natin. Ang point lang dito,
Tayo kasi one way lang yung thinking natin, eh, 'di ba? Ang tanging paraan para mapatahimik yang mga yan, talunin sa paramihan. Eh, ang ginagawa ni APC, "O sige pagbibigyan na namin kayo, alang-alang para tayo ay hindi na magtalo-talo." Failing naman nila, nagtagumpay sila, 'di ba? Ang yabang pa ni ano, eh, may sinasabi pa ngayon si ano, Ray's Ontiveros, sabi ni Ray's Ontiveros, kahit na nagpapasalamat daw siya na binawi ni Amy Marcos yung kanyang, speech. Pero kahit daw matuloy sa botohan, mananalo raw sila, oh. Pero masaya daw siya kasi nanalo sila, kumbaga gusto niyang palabasin na nanalo. Eh, kayo pala nanalo, bakit ang lungkot mo? Nanalo pala kayo pero bakit ang lungkot niyo? Si Amy Marcos supposedly natalo dahil, inatras niya yung kanyang speech, pero bakit siya masaya, 'di ba? Yun, eh. Sa madaling salita, nalantad pa ngayon si Tito Soto, mag-ingat kayo, kayong minority. Pati mga kasama ni Tito Soto inuogag niya. Sa tingin niyo ba utak ni Tito Soto yung kanilang meeting ni Bogie D? Siyempre kung sino yung may gusto ng charter case, kanyang kanyang utak yung meeting na yun. Pero dininay na ni Soto, kaya lang nakakahiya yung pagde-deny. Hindi niya dini-deny na walang naganap, dini-deny niya na ito ay hindi seryoso. Sino may sabing hindi seryoso? 'Pag natuloy seryoso, 'pag hindi natuloy hindi seryoso? Joke lang, utot niyo. Bulahin niyo kami. Talaga maiisip nila, teka muna, alam niyo sa totoo eto sabi ni Tito Soto, "We were joking." Ayan, mariing itinanggi ni Senator Vicente Soto III na pabor sila sa pag-amyenda ng, 1987 Constitution. Kinumpirma ng senador na nagkaroon sila ng pagpupulong ukol sa charter change. Tignan niyo, ngunit sila ay pawang nagbibiruan lamang. Ano yung pinag-usapan niyo sa Soler? Tito Soto, ano yung pinag-usapan niyo kung alam nga namang, "O sige, mag-meeting tayo, Bogie D. Gusto kong mag-ano tayo, magbiruan tayo tungkol sa charter change." Puwede ba yun? Yun yung agenda niyo? Unless na may iba kayong agenda tapos napag-usapan niyo lang yung charter change at nagbiruan lang kayo. Hindi ako naniniwala. Okey, punta po tayo dito sa iba pang balita. Teka nga, parang madilim yung ibang suyok. Buksanan ko lang ng ilaw 'to. Tignan natin kung lumiwanag ako. Okey, punta po tayo dito sa eto may sinabi po rito maganda si ano, Rowena Guanzon. At ito matagal ko ng sinasabi sa inyo 'to. Kaya lang siyempre mas otoridad sa'kin si Rowena Guanzon, eh. Eto pa isang pambobola ni Tito Soto. Alam niyo ang problema ni Tito Soto, nadadaan niya lang po sa bola-bola lahat, eh. Sabi pa ni Tito Soto, eto, dahil nako-corner na siya, hindi niya na maitanggi na may meeting na naganap sa kanila ni Bogie D. Sabi niya pa, "Tito Soto, iginiit na posibleng iboboto niya si VP Sara. For all you know, I might vote for her." Alam mo, 'wag na tayong magbulahan, Tito Sen. Meron ka bang power para magpanalo? Me wala ka namang gano'ng power, eh. Iilan lang po 'yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pagkakaalam ko po, yang iilan na 'yan, Cory Aquino. Bagamat, hindi po ako fans club ng mga dilawan, pero totoo po 'yan.
yung mga may edad sa'kin at mga kaedaran ko, naranasan po natin yung tinatawag na Cory Magic, 'di ba? Mga hindi kilala yung mga senatorial, slate ni Cory, panalo lahat, eh. Ang natatandaan ko lang na nakalusot sa kalaban si ano lang, eh, si Enrile tsaka si Erap. Lahat pumasok panay Cory, oh, yun. Si Tatay Digong, biruin mo 8 diretso, 0 lahat, walang nanalo kahit isa. Tito Soto, wala kang power, yan si VP Sara, naranasan natin yan. Yung endorsement niya talo na si Imee tsaka si Camille Villar. Pero dahil sa endorsement ni VP Sara na nakaangkla pa, nanalo pa. Ikaw Tito Soto, ano yung pinagsabi mo na, "For all you know, I might vote for her." Eh, ano ngayon, bumoto ka o hindi, wala kang bilang. Wala ang tag ang mahirap pong sabihin 'to dahil eto madalas ay pagkantyaw sa'tin, eh. Ang tanda mo na diyan sa Senado pero wala pa rin kayong bilang ni Ping Lacson. Totoo naman, eh. Meron ba kayong influence talaga sa Senado? Magtapatan tayo, wala. Tumanda kayong ganyan, kumbaga binoto kayo sa katandaan na lang, hindi dahil sa bumibilib sa inyo. Oh, panay panay ano lang. Eto po ang sinabi ni Rowena Guanzon, pinilit pa talaga nila na yung pagkaso ng plunder kay Senator Marcoleta ano, lumabas nga ang Iglesia ni Cristo for BP Sara na suportado lang. Ito pa kayang kapatid na nila? Imaginin niyo po, sabi ni Attorney Guanzon, na kinikinita niya yung senaryo, eh. Iglesia na Cristo, nakailang malaking rally yan, 'no? Wag na tayong magbulahan, kayang-kaya po magpalabas ng milyon. Kung yung Iglesia ni Cristo gusto lang nila talagang dalhin sa EDSA yan, iba kasi yung sa EDSA, eh. Talagang matutuloy yun kung sabi ko nga, yung unang ano, yung una kasi naroon ako nung unang rally nila, eh. Kung eto dinala nila sa EDSA, iba yung impact nung EDSA kasi. Okey, tignan niyo po yan. Sa tingin niyo ba yung ginagawa niyong panggigipit kay Marcoleta ngayon, palalagpasin niya ng mga Iglesia ni Cristo? Tama si Guanzon, eh. Sumuporta lang yung iglesia. Ayaw lang nila ng impeachment dahil alam nila maapektuhan yung bansa, eh. Tignan niyo ngayon, wala tayo lahat na wala ng tourism, walang foreign investors, panay politika kasi politika, politika, politika. Nakakaawa tayo. Ang baba na ng piso natin, ang laki ng utang, walang makitang infrastructure. Ay, yun lang yung LRT 7 yung mula yung papunta po ng San Jose del Monte, patapos na yun, eh. Siguro kung hindi po nagkaroon ng pandemya, tapos na yun. Itutuloy na lang, hindi pa matuloy-tuloy. Na ang kahabaan po nun, ilan lang ang nagtatrabaho. Sayang na sayang. Tapos eto, gigipitin niyo si Marcoleta dahil lang sa campaign contribution. Sino pong senador ang walang campaign contribution? Hindi po totoo. Eh, kayo nga, eh, yung campaign contribution niyo ayon dun sa 18 Marines, eh. 18 Marines ba yung nagsabi?
o si Libiste, nakalimutan ko na, eh. Yung bahagi ng, ng napunta, yung porsiyento na napunta raw kay Bersamin, 'di ba merong ledger si Bersamin na hawak ni Libiste kung saan napunta yung mga porsiyento na binigay sa Malacanang na napunta kay Bersamin. Kasama ro'n yung bigay sa alyansa candidates. Oh, 'yan, tama 'yang sinasabi mo, Fernando. Dun ka magtaka, bakit lahat halos may kaso? Bakit pati si Marcoleta may kaso, si Bongo may kaso? Dun ka magtaka, bakit walang nakakasuhan sa mga congressman, samantalang nung nagsimula pa lang 'tong eto tanong ko sa'yo, Fernando, total nangangantyaw ka na lahat sila may kaso. Bakit hindi mo kinuwestiyon na nung simula 'tong imbestigasyon na 'to o involved na yung mga congressman, bakit sila walang kaso pa rin hanggang ngayon? 'Di mo ba natanong sa sarili mo o alam mo rin na ang kinakasuhan lang ay panay mga pro Duterte? Tama 'yan, may kaso sila, made-deny ba natin 'yan? Dito po ngayon sa gobyernong ito, 'no, hindi na po ibig sabihin na yung may kaso, ano, malinis, eh. Yung mga walang kaso malinis, eh. Kaya sila walang kaso dahil kakampi, naintindihan mo? Siguro naman hindi ka kasintangan ng iniisip namin. Hindi uubra yung mga ganyang katwiran. Ang tanong ko sa inyo, Fernando, total pumasok ka rin lang dito. Bakit walang kaso yung mga contractor? Oh, okey, punta na po tayo. Gusto mo na may kaso, ah. Eto po, kinasuhan na po ng, isang doktor, si Doktor Lechon. Kinasuhan na po si Recto. Kasi marami po nagsasabi, eto po, balita ng SMNI, sinampahan ni Tony Lechon ng kaso sina Ralph Recto at iba pang cabinet members dahil sa paglilipat ng 60 bilyong pondo ng PhilHealth at PDIC. Ayan po, ayon po rito sa balita ng, SMNI, sinampahan ni ex-PhilHealth Independent Director Tony Lechon si dating Finance Secretary Ralph Recto, Health Secretary Ted Herbosa at iba pang cabinet members ng plunder, technical malversation at graft sa Office of the Ombudsman kaugnay ng paglilipat ng 60 billion reserve fund ng PhilHealth sa National Treasury. Oy, Fernando, makinig ka. Eto totoong nangyari 'to. Kay Marcoleta ang ikinaso sa kanya, wala akong pakialam kung bayaran ka o hindi. Makinig ka sa akin, Fernando, ang kinaso kay Marcoleta dahil merong campaign contribution. Tanong ko sa'yo, 'pag campaign contribution, sino dapat na nagpapasya ng kaso diyan? COMELEC. Ano sabi ng COMELEC? Walang nilabag si Marcoleta. Nagpasya na ang COMELEC, walang nilabag si Marcoleta. Ano pagkakaiba ng kaso na 'to? Kasi alam niyo po, dumaan po 'tong 60 billion kaya po pinasoli yan ng Supreme Court. Dumaan yan, ah, dumaan yan sa Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, illegal yung 60 billion, paglilipat ng 60 billion. Tapos ang sabi lang ng mga tao na 'to, yung mga kakampi mo, Fernando, wala namang sinabi yung, Supreme Court na
may kasalanan. May kasalanan si Recto, may kasalanan si BBM, walang sinabi. Bakit naman sasabihin ng Supreme Court yun, eh, wala naman nagsampa ng reklamo? Ang korte, hindi po yan magsasabi na halimbawa, kahit ano pa naging kasalanan mo, hindi po magkukusa yang korte. Lalo na yung Supreme Court, napaka-busy ng Supreme Court. 'Pag hindi ka nagsampa ng kaso, 'di ba yun yung kasabihan, wala kang sinampang kaso, walang, walang kaso. Wa 'Pag hindi mo sinampahan ng reklamo yung tao, walang kaso. Hmm. Hindi totoo na absuelto yung mga tao sa gobyerno. Wala lang nagsasampa ng kaso sa kanila. O ngayon eto po si Tony Lechon, nagsampa na siya ng kaso. Ano yung basis niya? Eh, sinabi ng Supreme Court na illegal yung paglilipat ng, 60 billion. So yung mga taong nagpalipat, yung mga taong nagpanukala na ilipat yan at pumayag na ilipat, ibig sabihin noon ko pa sinasabi 'to, na illegal pala, eh. Bakit hindi sampahan ng mga kaso kasi hindi naman po nagkusa yan, eh. Yung 60 billion hindi po yan kusa, hindi po yan katulad ng droga na lumangoy papunta sa Pampang at nahuli ng mga pulis. Ito po, may tao beyond, may tao po sa likod nitong, paglilipat na 'to. Bakit hindi sampahan ng kaso kako nung binalita yan? Kasi pinagmamalaki ng mga fans club ni BBM, eh, at tsaka ni Recto na, maliwanag, pinagsusoli lang yung gobyerno. Walang walang kasalanan. Wala raw silang kasalanan yung mga taga-gobyerno, lalo na si Recto. Kasi ang utos daw ng Supreme Court, ipasoli. Oh. Eh, ang sabi po ng Supreme Court, sabi ng Supreme Court, isoli nyo kasi yan yung petisyon. Pinasosoli. Alam niyo yun yung dinala sa Supreme Court, dapat isoli sa PhilHealth yung pera nila na 60 billion. Ayun lang ang, pagpapasya ng ng Supreme Court kasi yun lang yung nireklamo niyo, eh. Sabi ng Supreme Court, "Tama 'to, illegal 'tong paglilipat, isoli niyo ngayon." Nung sinoli nila hindi ibig sabihin absuelto kayo. Yung mga tao na nasa likod, nasa harap at nasa tagiliran ng ilegal na paglilipat dapat makasuhan. At ngayon po nagkaroon na ng kaso. Oh, 'yan po, si Recto. So asan na yung ano niyo na 'pag may kaso, eh, bakit hindi niyo kinokondena ngayon si Recto, may nagkaso na rin sa kanya. 'Yan yung problema niyo, eh. Eto po yung kay Recto, hindi po inabsuelto ng Supreme Court, 'yan po yung pagkakaiba. Ano batayan ng kay Marcoleta, inabsuelto na nga ng COMELEC, recycled, nire-recycle niyo lang, same same naman 'yan, eh. 'Yan pa rin yung pagbibigay ng, campaign contribution at hindi po 'yan inaatrasan ni Marcoleta. Hindi po natatakot si Marcoleta sa kaso. Samantalang si Recto, ang batayan niya sinabi ng Supreme Court, illegal yung paglilipat ng 60 billion ng PhilHealth. So matagal po 'yan, eh. Malamang abutin na ng presidensiya malamang umabot na sa presidensiya ni VP Sara. Diyan na magkakahatulan 'yan. Oo, mahirap talaga. Tignan niyo naman kung gaano kakapangyarihan 'yan. Naawa po ako dun sa yung niyan, 'di ba stepson niya yung anak ni Vilma, si
Luis, si Luis Manzano, naawa ko yung sa mga investor, 'di ba? Siyempre kilalang tao yan si Luis, 'di ba? Tapos disente, wala namang issue kay Luis. Nananawagan sila, "Mag-invest kayo." Alam niyo yung mga nag-invest sa'tin, sa mga ganyan? Mga OFW, "Anong gagawin ko sa pera ko, baka maubos ko lang 'to. Mag-invest nga ako rito." Putya imbes na kasi iniisip nila 'pag hindi nila ininvest yung pera nila, maunti-unti lang, pagkatapos wala na silang pera. Nag-invest ka dahil kino-commercial ni Manzano, eh. Eh, katiwa-tiwala naman yun, anak ni Vilma Santos yan, matagal na sa showbiz. Putya nung nagkaayawan na pati raw siya biktima, eh, ikaw nga ang leader niyan, eh. Mahirap po, mahirap, 'wag na kayong magtiwala sa mga artista, yung mga endorsement, kayong mga OFW, sasayang lang. Kasi pati sila nauuto, eh, yung mga artista na yan, gagawin kitang ano, chief gano'n, CEO ka. Eh, akala naman natin talagang may hold siya ro'n, yung pala meron pang mga pailalim. Oh, ngayon wala yung pera niyo, absuelto si Manzano, kawawa tayo. Okey, anyways, balik po tayo rito sa atin 'no. Kaya yan si Ralph Recto may araw din yan yung mga pagmamataas ninyo. Alam niyo yung lolo niyan, ni Ralph Recto, isa sa pinakasikat na senador, eh, si Claro. Okey, sabi po ni Trillanes, "Bato, duwag yan, 'di makikipagputukan sa otoridad." Ayon po kay Trillanes. Alam niyo mga kapatid, pasensya ka na Sentry, Sentry, hindi namin nakilala si Bato na duwag, eh, pasensya ka na. Meron pang video yan na nung bata pa, pinapuputukan sila ng mga NPA, 'di ba? Anong sinasabi ni Bato, ini-interview siya, eh, yan ginagawa nila yan, diskarte nila yan. Papaputok tapos 'pag pinuntahan namin yung putukan, ambush. Nasa totoong mga engkwentro 'to, eh. May mga video na nagpapatunay na si Bato totoo sa mga engkwentro. Ulitin ko lang, Sentry, sa mga engkwentro naroon si Bato. Yun lang. Duwag ba yan? Bahala na kayo sa buhay niyo. Ikaw ba matapang? Ibig mo sabihin duwag si Bato, mas matapang ka kay Bato? Eh, ang nakita kong tapang mo yung pinagpatayan mo ng mikropono si Trillanes sa loob ng Senado, eh. Yung hinahamon mo yung hindi pa naman 80 si Tatay Digong. Hinahamon mo yung, mag-o-80 anyos na dating pangulo, 'di ba? Okey, yan lang po ang ating topic. Puwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit